Binitawan ng OKC ang kanilang long-time defensive anchor na si Lu Dort habang pinakawalan naman ng Atlanta ang kanilang 2024 first round pick na si Zaccharie Risacher. Sa kabilang banda, napunta sa Hawks ang solidong undrafted point guard ng Dallas na si Ryan Nembhard at 3 second round picks naman ang napunta lang sa Thunder. Maraming katanungan bakit pinakawalan ng Thunder si Dort na naging pundasyon ng kanilang depensa. Ano ang plano ng Mavericks kay Risacher at ano ang may tutulong ni Dort at Nembhard sa Hawks? Well, sa video natin ngayon mga idol, himayin natin at i-breakdown ng kompletong detalye na naging trade na ito. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, bago tayo pumunta sa malalim na analysis, ilatag muna natin ang kompletong detalye na nangyaring 3-team deal na opisyal nang inaprubahan ng NBA. Ayon yan sa report ni Shams Charania ng ESPN. Ganito ang eksaktong hatian ng mga assets mga idol. Nakuha ng Atlanta si Lu Dort mula sa Oklahoma City Thunder at si Ryan Nembhard mula sa Dallas Mavericks. Sa Dallas naman, nakuha nila ang 2024 first round pick na si Zaccharie Risacher. Ang Oklahoma City Thunder naman ay nakakuha ng 3 second round picks 2027, 2031 at 2032. Ngayong malinaw na ang structure ng trade, isa-isahin na natin ang motibo ng bawat koponan at sagutin ang mga katanungan. Well, una mga idol, bakit binitawan ng Thunder ang kanilang defensive engine? Kung isa kang OKC fan, siguradong nagulat ka sa desisyong ito. Si Lu Dort ang pinakamatagal na manlalaro sa roster ng OKC. Isang undrafted two-way player noong 2019 na gumapang pataas upang maging isa sa pinakarespetadong perimeter defender sa buong liga at nahiram pa nga sa all-defensive first team noong 2025. So bakit nga ba siya pinakawalan kung ganito siya kahalaga? Ang sagot mga idol, pera, salary cap at ang second apron ng bagong CBA Collective Bargaining Agreement. Well, isa-isahin natin mga idol. Ang una, ang panganib ng second apron. Bago mangyari ang trade na ito, ang Thunder ay nakaharap sa isang malaking problema sa pera. Sila ay humigit kumulang 11.8 million lagpas sa tinatawag na second luxury tax apron. Sa bagong rules ng NBA, kapag lumagpas ang isang team ng second apron, napaparusahan sila ng malala. Hindi lang sa malaking luxury tax penalty kundi pati na rin sa pagkawala ng flexibility sa pagbuo ng roster tulad ng pag-freeze ng kanilang future draft picks at pagtanggal ng mid-level exception. Pangalawa, isang masterclass sa asset management ni Sam Presti. Well, imbes na i-decline na lang ang 17.7 million team option ni Lu Dort para makatipid agad, na ibig sabihin ay magiging unrestricted free agent siya at mawawala ng walang kapalit. Ginamit ng OKC front office ang kanilang utak mga idol. In-exercise nila ang option ni Dort at agad siyang na-trade. Dahil dito, hindi lang sila bumaba sa ilalim ng second apron kundi nakakuha pa sila ng 3 draft picks at gumawa ng 17.7 million trade exception. Makikita natin na ang desisyong ito ay bahagi ng mas malaking plano ngayong summer na kung saan umabot na sa halos 200 million na future salaries ang natanggal ng OKC mula sa trades na kinasangkutan ni Dort, Isaiah Joe at Aaron Wiggins. Wala silang magawa kundi sakripisyo si Dort mga idol para maprotektahan ang kanilang kakayahan na bayaran ng kanilang mga batang superstar tulad ni Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams at Chet Holmgren sa mga susunod na taon. Masakit man sa puso ng mga fans, isa itong necessary evil mga idol sa usaping pinansyal. Ngayon, lumipat naman tayo sa Dallas Mavericks. Ang pagkuha nila kay Zaccharie Risacher ay isang classic na buy low move sa isang player na may napakataas na potensyal. Well, si Risacher ay naging isang first overall pick noong 2024 NBA draft, pero bakit siya pinakawalan ng Atlanta pagkatapos lang ng 2 season? Well, una, ang sitwasyon ni Risacher sa Atlanta. Aminin natin hindi naging perpekto ang simula ng NBA career ng 21 anyos na French prodigy. Kahit pa nag-average siya ng 11.1 points sa 3.7 rebounds sa kanyang unang 2 taon at naging runner-up kay Stephon Castle para sa Rookie of the Year noong 2024-2025. Hirap siyang mahanap ang kanyang tamang pwesto sa sistema ng Hawks mga idol. Inaasahan nila na magiging franchise cornerstone siya agad-agad. Ngunit hindi ito nangyari sa bilis ng gusto nila. Pangalawa, ang fit sa bagong Dallas Mavericks core. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni President Masai Ujiri at General Manager Mike Smith sa Dallas, nagiba ang direksyon ng prangkisa mga idol. Sila ay nagre-rebuild at nagbubuo ng isang nakakatakot na young core sa pangunguna ng kanilang 2025 number 1 overall pick na si Cooper Flagg, kasama ang veteranong presensya ni Kyrie Irving. Ngayon ang tanong, ano ang may tutulong ni Risacher sa Dallas? Una, positional size at versatility. Sa kanyang tangkad na 6'9", si Risacher ay isang prototype modern forward. Pwede siya maglaro ng stretch 4 o malaking wing. Sa Dallas, hindi na niya kailangan pasanin ng pressure bilang savior ng prangkisa. Pwede siyang mag-develop sa sarili niyang bilis habang nakatutok ang depensa kina Irving at Flagg. Pangalawa, fresh start. Minsan ang kailangan lang ng isang batang player ay pagbabago ng environment. Nakita natin si Risacher na pumutok para sa career high na 38 points laban sa Brooklyn Nets noong April 2025. Ibig sabihin lang nito mga idol, nandun ang talento. Sa bagong sistema ni head coach Dusty May, asahan natin na magkakaroon ng mas maluwag at mas defined na role si Risacher
play mula sa bench bago unti-unting makuha ang starting spot. Well, ito ay isang low risk, extremely high reward na sugal para sa Dallas. Binigay lang nila ang kanilang undrafted point guard na si Nembhard at isang future second round pick para makakuha ng dating number 1 pick. Ngayon naman, gaano kasolid ang maiaambag ni Lu Dort at Ryan Nembhard sa Atlanta Hawks? Ang pinakamalaking panalo sa Atlanta sa deal na ito, mga idol, ay ang pagpasok ni Lu Dort. Well, nakapasok ang Hawks sa top 10 defensively noong nakaraang taon at ngayon lalo pa silang nakakatakot. Well, unahin natin si Lu Dort, mga idol, ang bagong defensive anchor ng Hawks at heto ang kanyang maiambag sa koponan. Una, elite perimeter defense. Sa pag-acquire kay Lu Dort, magkakaroon ng Hawks ng isa sa pinakamalupit na wing defense sa NBA. Isipin nyo na lang, ipapares nila si Dort na all defensive first team kay Dyson Daniels at Nickel Alexander Walker. Kung ikaw ay isang star scorer sa kabilang team, magiging bangungot ang pagharap mo sa Atlanta, mga idol. Pangalawa, financial flexibility at trade value. Ang kontrata ni Dort ay nagkakahalaga ng 17.7 million at ito ay expiring contract na lamang. Ayon sa mga NBA analyst, napakahalaga ng mga mid-size expiring contract sa liga ngayon. Kung hindi mag-workout ang fit niya sa Atlanta, napakadali siyang i-trade ulit sa kalagitnaan ng season dahil kailangan ng mga title contenders sa mga tulad niya 3&D wings. Well, kasama sina CJ McCollum at Jack Landale. Ang Hawks ngayon ay mayroong lagpas 50 million na expiring salary na pwede nilang ipangbingwit ng isa pang superstar. Pangatlo, veteran toughness. Nag-average si Dort ng 11.6 points over his first 7 seasons. Hindi man siya elite scorer, kaya niya magsalpak ng mga open threes at magbigay ng physical na presensya na kailangan ng Hawks sa playoffs. Ngayon, punta tayo kay Ryan Nembhard, ang reliable backup playmaker. Hindi natin pwedeng baliwalain ang pagdating ni Ryan Nembhard sa Atlanta. Isa siyang undrafted rookie noong 2025-2026 ngunit gumawa ng ingay sa Dallas sa pamamagitan ng pagiging isang steady floor general. At heto ang kanyang posibleng maiambag sa Hawks. Una, solid playmaking. Nag-average si Nembhard ng 6.6 points at 5.3 assists per game sa kanyang rookie season at nag-start pa ng 27 games para sa Mavericks sa kanyang edad na 23, mga idol. Isa siyang matalinong point guard na nakakabasa ng laro ng maayos. Pangalawa, depth chart fit. Sa Hawks makikipagkumpetensya siya sa mga minutong galing sa bench, partikular na laban sa newly acquired na si Devin Carter. Kapag nagkaroon ng injury sa backcourt o kung kailangan ni CJ McCollum magpahinga, mayroon silang maasahang table setter sa katauhan ni Nembhard na hindi nagugulo sa ilalim ng pressure. Sa madaling salita, mga idol, binitawan man ng Hawks ang potensyal ni Risa Shea, nakakuha naman sila ng instant upgrade sa depensa at lalim sa point guard position na makakatulong sa kanila para manalo. Ngayon, mga idol, pag-usapan natin yung huling parte ng equation, yung tatlong second round picks na nakuha ng Oklahoma City 2027, 2031 at 2032. Baka may mga fans na magsabing tatlong second round picks lang kapalit ng isang all defensive player. Lugi yata ang OKC. Well, sa unang tingin parang lugi nga, mga idol, ngunit kung titignan natin ang malalim na struktura ng makabagong NBA, napakahalaga ng mga picks na ito para sa Thunder. Sa bagong CBA rules kung saan mahirap nang kumuha ng malalaking kontrata ng hindi natatamaan ng apron penalties, ang mga second round picks ay naging ginto. Bakit? Dahil ang mga players na nakukuha sa second round ay pwedeng bigyan ng napakamurang non-guaranteed o two-way contracts. Kailangan ng OKC ng mga murang role players na pupuno sa dulo ng kanilang bench habang binabayaran nila ng daan-daang milyong dolyar ang kanilang mga superstars. Pangalawa, mga idol, asset accumulation at trade ammunition. Alam natin kung paano magpatakbo si Sam Presti dahil sa trade na ito nakaipon ng OKC ng 7 second round picks ngayong off-season pa lang. Hindi naman ibig sabihin ng lahat ng 7 yun ay dadrop nila. Sa halip, ginagamit nila itong ammunition o pambayad sa mga minor trades. Halimbawa, kung gusto nilang umakyat sa draft boards o kumuha ng role players sa trade deadline, madali nilang maibibigay ang isa o dalawa sa mga second round picks na ito bilang pampatamis sa deal. Pangatlo, drafting history ng OKC. Huwag natin din kalimutan na napakagaling mag-scout ng Oklahoma City Thunder, mga idol. Kaya nilang makahanap ng mga hidden gems sa second round o kahit pa sa mga undrafted pool. Huwag natin kalimutan, mismo si Lu Dort ay nagsimula bilang undrafted player. Kaya't ang pagpaparamdam na walang kwenta ang second round picks ay isang malaking pagkakamali, mga idol, kapag ang pag-uusapan na ay ang front office ng OKC. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging 3-team deal na ito? Sino ang panalo at sino ang talo?